Dangerous Wine Tycoon, Fall in the Extraordinary Girl, Part 8. Wake up, sleepyhead. Dahan-dahang dumilat si Shanika. Nagulat pa siya nang makita niya ang mukha ni Cyrus na malapit sa mukha niya. Nandito ka pa? Pagkasabi niyon, ay dali-daling nag-iwas siya ng tingin. Nakaramdam siya ng hiya nang maalala niya ang naganap ng nagdaang gabi. They made love until dawn. What kind of question is that? Akala mo ba ay aalis na ako nang tulog ka? I'm not a monster that vanishes in the light of day. I'm sorry. I just never thought you would stay. Sabi niya. Dinampian siya nito ng masuyong halik sa noo. I can't bear to leave you alone. Thank you for being patient with me last night. Alam kong wala pa akong masyadong alam. Kumuha ito ng iilang hibla ng kanyang buhok at iniikot iyon sa daliri nito. I'm glad na wala ka pang experience, Shanika. I'm very willing to teach you everything. Okay lang sa'yo kahit hindi ako katulad ng ibang babae. Pinahinto siya nito sa pagsasalita sa pamamagitan ng isang halik. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa kanila. Lovemaking is not sport, Shanika. It's an expression of love and affection. It should be a communication between two people who care for each other. And don't dare compare what we had to a meaningless coupling. Espesyal to para sa akin. May habang paliwanag ni Cyrus. Me too. Napaiyak pa nga siya nang maabot niya ang sukdulan dahil sa tindi ng emosyong naramdaman niya. It was too perfect, Cyrus. It will always be perfect for us. I love you, Shanika. Bulong ni Cyrus. Masuyong ikinulong ni Shanika sa kanyang mga kamay ang mukha ni Cyrus at tinitigan niya ang mga mata nito. Gusto niyang malaman kung nagsasabi ito ng totoo. I'm serious. Wika nitong waring nabasa ang naglalaro sa kanyang isip. Iyon ang nararamdaman ko, Shanika. It's not something I say in the throes of passion. Sinabi ko iyon sa'yo ngayon na pareho tayong normal at gising. I love you even before we made love. I love you too. Yumakap si Shanika rito. He buried his face in her hair. Natatakot kasi ako na hindi ka maniniwala sa akin. But I want you to know that I love you even we didn't make love last night. Hindi naman kita minamadali. I just wasn't able to resist you. Sabi ni Cyrus at saka pabirong kinagat ang kanyang tenga. Natawa si Shanika. I didn't want you to resist me. Pilyang sabi ni Shanika at sumeryoso siya. You showed me what I was missing. It's love. The feeling of being in love and making love. You don't know how making love with you means to me. It made me whole, Shanika. It's like making real love for the first time in my life. Unting-unting bumaba ang ulo nito. Alam ni Shanika ang pakay nito. Pumikit siya at hinintay na lumapat ang mga labi ni Cyrus sa kanyang mga labi. Pero walang labi ang lumapat sa kanya. Nagtatakang dumilat siya. Pero agad ding nabura iyon. Kailangan kang madala sa ospital. Gusto kong matsak ng doktor ang sugat dyan sa noo mo. Nag-aalalang sabi ni Cyrus. I'm okay. Nakita mo naman, di ba? Ngumiti siya ng makahulugan. At agad ding sumeryoso ito. Gusto ko lang makasigurado. I promise to take care of you, remember? Bumangon ito at hinila siya patayo. Come on,
I will give you a nice shower session kapag sumama ka sa akin sa hospital. Deal? Iginahala ni Shanika ang kanyang mga mata sa kabuuan ng Grand Ballroom ng Sogo Hotel. Punong-puno iyon ng mga tao. Hindi nakapagtataka iyon dahil launching ng bagong sparkling wine, kaya host ng party ang mama ni Cyrus. It had been more than a month since they were seen in a public as a couple. Noong una ay marami ang nagsasabing hindi sila magtatagal ni Cyrus. But their relationship was getting stronger each day. Boto ang mga magulang nito sa kanya. Her father didn't like it a bit, and so did her brother. Isang dangerous man pa din ang tingin ng mga ito kay Cyrus. Mabuti nga at nakumbinsi niya ang mga ito na dumalo sa pagtitipong iyon. Pareho sila ni Cyrus na may hawak na flute ng champagne habang nakikinig sa pag-uusap ng mga tao sa mesa. Kasalukuyang pinag-uusapan ng kanyang papa at ng mga magulang ni Cyrus ang tungkol sa lumalalang economic crisis sa Pilipinas at kung paano masusugpo iyon. Kung nabobore ka sa usapan nila, sumayaw tayo. Pulong ni Cyrus sa kanya. Masakit ang mga paa ko, kaya kahit gusto kong magsayaw, hindi pwede. Sagot ni Shanika. Wag na lang kung ganun. Sabi ni Cyrus. Mukhang magkasundo na ang daddy ko at ang papa mo. Baka bumait na sa akin ang papa mo. Bulong ni Cyrus sa kanya. Next time, iyain mong mag-golf ang daddy mo, tapos sabihin mo sa kanya na iyain niya si papa. Natitiyak kong hindi makakatanggi si papa. Ang kuya mo kaya, kailan babait sa akin? Tanong ni Cyrus. Bigyan mo ng girlfriend. Nagsusungit lang yan dahil hiniwalayan siya ng girlfriend niya kung kailan nagpaplano na siyang magpropose dito. Ouch! Nakangiwing sabi ni Cyrus. Kaya sobrang sungit niyan kagaya ng mga matatanda. I understand. She excused herself when she received a call from her ninong June. Hello, Ninong? Kamusta ang Cambodia? Nasa Cambodia ito para sa isang coverage. Shanika, you have to fly to Jakarta now. There's a volcanic eruption sa Sumatra. Which one? Yung nilindol last month na pinuntahan ko? Oo. Sagot nito. Naka-reserve na ang ticket mo para sa 2 o'clock flight mamaya. So pack your things. Kailangan mo na magpunta sa airport. What? Sabi ni Shanika. But I'm in the middle of launching party. I know. Ako na sanang lilipad sa Indonesia pero hindi pa ako makakaalis dito. The travel agent will meet you at the airport. Sabi nito. Okay. Sabi na lamang ni Shanika. May problema ba? Tanong ni Cyrus nang ibalik niya ang kanyang cellphone sa kanyang bag. Sinong tumawag sa'yo? Si Ninang June. Kailangan ko raw pumunta sa Indonesia dahil sa isang volcanic eruption doon. Sagot ni Shanika. Diba kagagaling mo lang doon dahil sa lindol? Mukhang may kinalaman sa pagsabog ng bulkan ng lindol na yon. 2 o'clock daw ang flight ko eh. Sinipat niya ang suot na relo na regalo nito sa kanya. Cyrus, it's already 11. Baka may iwan ako ng flight ko. Halika, ipagpapaalam kita. Sabi nito. Nagulat ang lahat nang malaman ng balita tungkol sa pagsabog ng bulkan. Oh my God, I should send donation to those poor people soon. Sabi ng mama ni Leo. I'm willing to help too. Sabi naman ng mami ni Cyrus na sa tita Carol. I'm sorry that I have to spoil your fun but I really have to go. I have a flight to catch. Humalik siya sa pisngi ni Tita Carol. I
I will visit you once I'm back, tita, okay? Take care, Iha. Sabi nito, ihahatid na kita. Pagboboluntaryo ni Cyrus. Tinapik ito ni Desmond sa balikat. Ako nang bahalang maghatid sa kanya. Halatang nagulat si Cyrus. Akmang magpoprotesta ito, pero sumabad siya. Si kuya na lang maghahatid sa akin, Cyrus. It's bad enough that I'm leaving this party. Kailangan mong alalayan ng mami mo sa pag-entertain sa basita. He kissed her deeply on the lips. Basta mag-iingat ka ron, ha? Keep in touch, babe. Kakain ka sa oras, okay? Tumango si Shanika. Salamat, kuya. Sabi niya kay Desmond habang patungo sila sa parking lot. Hindi kasi siya magiging komportable kung si Cyrus ang maghahatid sa kanya sa airport. Baka hindi siya tumuloy dahil ayaw niyang mahiwalay rito. Ayoko lang na magtalo kayo ni Cyrus. Sabi nito. Napakunot noo siya. Bakit naman kami magtatalo? Tanong ni Shanika. Mula nang magkaroon sila ni Cyrus ng relasyon ay hindi pa sila nagtatalo. Marunong silang magpasensya sa isa't isa. Because you left the party for the coverage. Hindi mababaw si Cyrus. Naiintindihan niyang trabaho ko. Siya rin naman kasi bumabiyahe sa abroad, diba? But I bet he would travel half away around the world if you tell him to come. Magkaiba kayo, Shanika. Sa ngayon ay naiintindihan ka niya dahil nagsisimula pa lamang ang relasyon niyo. But for how long? Kapag sunod-sunod na ang mga hindi mo pagsipot sa mga usapan niyo. Kapag lagi ka nang late sa mga gatherings at hindi ka nakakapunta sa espesyal na okasyon, ay mapapagod din siya sa'yo. No, Cyrus is a very patient guy. Do you know what they say about reporters? Our love life sucks. Hindi tayo maiintindihan ng mga tao sa paligid natin. Look at me. I'm at the peak of my career pero wala naman si Marga. Iniwan niya ako kahit nag-propose na ako ng kasal sa kanya. Hindi raw niya kayang mabuhay kasama ako. Lagi lamang daw siyang mag-aalala at masasaktan. Iyan din ang mangyayari sa'yo. It would have happened to her father too. If her mother did not pass away, iniwan na nga lang nito ang kanyang papa sa ibang paraan. She died of heartache because she felt neglected. Iba si Cyrus, kuya. Hindi siya katulad ni Marga. We can work it out. Huwag ka nang umasa. Sige nga, sino sa mga kasamahan natin ang may matatag na relasyon? Mangilan-ngilan lang at dahil lang galing din sa media ang mga partners nila, kaya nagkakaintindihan sila. Walang ibang makakaintindi sa'yo kundi kami lang ni Papa. Parang sinabi nito na dapat ay dito at sa kanyang papa lamang umikot ang kanyang mundo. Na wala siyang ibang makakaramay sa buhay kundi ang mga ito rin. She loved Cyrus. He showed her a different kind of world from the chaotic world she lived in. He made her feel protected and loved. I will prove you and Papa wrong, kuya. Hindi ako matutulad sa inyo na iniwan ng mga mahal nyo. Hindi ako iiwan ni Cyrus. Sa isip na lamang ni Shanika sinabi iyon dahil ayaw niyang makipag-argumento rito. Shanika felt battered when she reached Cyrus' condominium. Alauna na ng madaling araw noon. Galing siya ng Albay para i-cover ang pagsabog ng bulkang Mayon. Naubusan siya ng seat sa flight pabalik ng Maynila, kaya pinilit na lamang niya ang ibang mga kasamahan niya na umarkila na lamang ng van pabalik sa Manila. Pinagbuksan siya ng pinto ng pupungas-pungas na katulong ni Cyrus. Pasensya na kung nakaabala ko. Nasaan ang Sir Cyrus mo? Kanina pa po niya kayo hinihintay, ma'am. Nang tanawin niya ang mesa, ay nakita niyang
Nakayukyuk doon si Cyrus. Natatakpan ang mga pagkaing inihanda nito. Patay na ang kandila. Tunaw na ang yelo sa ice bucket. At hindi man lang nagalaw ang champagne. Bakit hindi mo siya pinapasok sa kwarto niya? Ang sabi po ni Sir, hayaan lang daw po namin siya. Ayaw nga po niyang ipagalaw ang mga pagkain. Sige, ako nang bahala sa kanya. Lumapit siya kay Cyrus. Masuyong hinaplos ni Shanika ang buhok nito nang makalapit siya rito. Ngayon na lamang sana sila magde-date dahil hindi nagtatagpo ang mga schedule nila. Pero nalate pa rin siya sa usapan. Cyrus, wake up. Nandito na ako. Namumungay ang mga mata nito nang mag-angat ito ng tingin. Babe, inihilamos nito ang mga kamay sa mukha nito. Hindi ko na malayang nakatulog ako. Sinipat ni Cyrus ang suot na watch. It's 1 in the morning. Bakit ngayon ka lang? Hindi ako nakahabol sa flight kanina eh. Kaya napagkasunduan namin ng mga kasamahan ko na mag-travel na lang by land. Natagalan tuloy kami. Sana'y sinabi mo sa akin. Pinusundo na lang sana kita ng Learjet. Di ba ginamit iyon ng mami at daddy mo papuntang Napa Valley? Well, there's always Dominic's Learjet. 2 pa yun. Dominic's family owned Royal Air, isang airline company and several chartered planes. Hindi na. Ayoko nang makaabala sa inyo. It would be such a bother anyway. Nasanay siyang inaayos ang sariling problema. Kahit kailan ay hindi siya humingi ng pabor kay Cyrus, lalo na at kaya niyang ayusin ang mga sariling problema niya. Iyon ang turo ng kanyang papa. Boyfriend mo ako, Shanika. Sabi ni Cyrus na tila nagpipigil na humalagpos ang galit. I want you to bother me para naman maramdaman ko na aalala mo ako at kailangan mo ako. Kung may hindi ka kayang gawin, nandito ako para tulungan ka. Mainit marahil ang ulo ni Cyrus dahil kagigising lamang nito. Hinaplos ni Shanika ang mukha nito. Huwag ka nang magalit. Nandito naman na ako eh. Saka lagi kitang naaalala. Here. Inilapag ni Shanika sa harap nito ang isang bato. Para sa'yo yan. What's this? Iniksama nito ang bato. A pumice rock? Ikinuha kita ng remembrance spear doon habang nagkakagulo sa evacuation centers ng mga residente. Nagdadagsaan naman ng mga turista para panoorin ang pagsabog ng bulkan. Pagkukwento ni Shanika. Come here, sabi ni Cyrus at hinila siya nito paupo sa kandungan nito. Next time, isipin mo rin ako, hindi lamang para sa remembrance. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari sa'yo para hindi ako nag-aalala. Gusto ko sanang tumawag sa'yo paminsan-minsan, wala lang signal eh. Hindi ka nasabugan ng bulkan? Hinagot siya nito ng tingin. No, I'm perfectly safe. Sinulya pa ni Shanika ang hindi nagalaw na pagkain. I'm sorry about the dinner. As long as you're safe. I will make it up to you, Cyrus. She brushed her lips softly against his, and she felt him shiver. Then he put his arms around her and kissed her fiercely. She knew it was just the start of a long night of loving. At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.